sa makausap pa mayong buntag ka natong tanan. Ayong buntag usab. Up until now napagyapon ko ibo lain paghapon paminaon say, so please bear with me na lang kung kalit lang kog agham-agham. Our gospel for this morning is from St. Luke chapter 9 verse 43 to 45. Mubo ra gid siya nga gospel pero natay pagtulunan nga makuha niini. From our gospel, it was stated that Jesus said something to his disciples, but they do not understand it, ug nga maulaw sila nga mangutana kan Jesus para sa clarification nitong iyang giingon bisan tudog wala sila nakasabot. Our gospel this morning talks about something or things that we do not understand. Mga butang nga miabot sa atong kinabuhi apan wala ta masayod kung nun sa may tumong niini. Jesus wants us to have faith in Him and believe that these things are for our own betterment. May mga butang, may mga panahon, nay mga taog, nay mga pagsulay nga kalit lang, moabot sa atong matag usa nga kinabuhi, bisan pa man wala ta makasabot niini. O nga gusto sa atong Ginoong Hesus nga musalig kita sa iyaha. Musalig kita og mutuo kaniya, inubanan sa iyang mga plano para kanato. When we start to serve God, we are also starting to have a relationship with God. When we start to praise and worship Him, we also start to glorify Him. Amen. And if we start to get closer and closer to God, we are on the right path. Sa mga adlaw nga manlabay nga padayon tang magpaduol sa Ginoo, nagpasabot na ni ana nga naa kita sa sakto nga dalan. Ang atong pagsimba, pagdaig ug pagpangalagad sa Ginoong Dios kay mga butang nga makapahimot kaniya. And as a minister, serving God is an achievement. To be in a ministry and serving God is an achievement because dili tanang tao na opportunity nga makapangalagad sa Ginoo. A lot of people wants to serve God but don't know where to start. Mao kung ana-ana kay ministry, nakasugod na kapag-serve, ayaw pag-undang mga isuon. Padayon sa pagpangalagad kay lahira ang kalipay kung ikaw makapangalagad sa atong Ginoo. As we follow Jesus, there shall be moments of seamless life, glory, and triumph. Kung mga Kristohanon kita nga sumusunod na kang Hesus, nagay panahon nga mga smooth sailing ang atong kinabuhi, madaugon, anindot, haruhay, hayahay. But let us not only think about those things. Wala nini nagpasabot nga nangalaga ta sa Ginoo, perminti na lang gyud nga hayahay ang atong kinabuhi. Perminti na lang ta malipayon, ug di na ta maguol. For there shall come a time that our discipleship shall be tested by the fire of trials and sacrifices. Ang tinuod nga Kristo, ang tanang Kristohanong sumusunod kang Kristo, makasulay gihapon og mga paglutos sa kinabuhi, mga problema ug mga pag-antos. Ngano man kaha ang mga God servant naman kita, apan moagi pa man gihapon tag mga pagsulay ug mga pag-antos. That is all because God wants to strengthen our faith in Him. Gusto sa atong Ginoong Dios nga mas malig-on pa nga atong pagsalig kaniya. Testing our faith can strengthen our relationship with Him. Testing our faith can draw us even more closer to Him. If you have your Bibles with you or kung naamoy mga Bible apps sa inyong cellphones, please turn with me to Roma kapitulo 5, versikulo 3 ngadto sa 4. And it says here nga, nagmalipayon usab kita diha sa atong pag-antos, kay nasayod man kita ngang pag-antos maghimo kanato nga malahutayon. Ang paglahutay makahimo kanato nga makahimuot sa Dios, ug yang kahimuot naghatag kanatog paglaom. Ang pagsulato sa kinabuhi are there to help us all become malahutayon. Malahutayon in English is sustainable. Sustainable means able to be maintained at a certain rate or level. Magmalahutayon kita sa tong kinabuhi o pagpangalagad nga walay pagkausab.
Dili mo ubos apan padayon nga mo taas atong pagsalig kaniya. During the trials of our faith, let us call unto God. Let us all call more unto God because He is our Savior, our mighty King of Kings. He has the greatest love for us, and He will never leave us nor forsake us. Our faiths that are being tested are God's way to let us remember that we cannot do things all our own. Mga pamaagi kanini God para ipahinumdum kanato nga ang tanan butang niini nga kalibutan dili nato makaya sa ato ara nga pamaagi. Bisan pa mo unsa pa kadiha kadato, unsa kadiha ka bright, unsa ka talented, moabot gid ang panahon nga kinahanglan gitang manawag sa Ginoo kay siya lang ang makatabang nato. Amen. Ang tanang butang dili nato kayang buhaton na kita lamang. All things should be done with God's grace. Giya og panalangin sa Ginoo are our weapon as we continue to dwell with our lives. Looking back with our gospel, there may be a lot of things nga dili nato masabtan sa atong kinabuhi. Mapuno man kita sa mga pangutana nga dili dayon matubag. Angayon lamang ang musalig ra kita kaniya. Musalig kita kaniya ug mutuo sa iyang mga plano para kanato. Let us not question God's way of strengthening us. Let us never condemn God with all the bad things going on with our lives. Dili ta mamasol ni Lord kung naay mga pangit, mga dili maayo, mga dili anindot nga butangan niabot sa atong kinabuhi. Na may panahon nga makahila kita, pero dili ginato i-question si God, kay naa kini tumong sa atong kinabuhi. Amen. Naay purpose nga nung atuan ning mga naagian, atuan ning mga nasulayan. Dili unta kita angay manluod o mahibos dayon kang Hesus kung anaa kita sa atong pagsulay. Let us call more unto Him. During trials of our faith, let us take things as an opportunity to rebuild our relationship with God, restore our faith in Him. Sa mga pagsulay nga mabot sa atong kinabuhi, mas maayo unta nga atong mahununaan nga pamaagi pud ni Lord para paduol ta og mas mutawag pa ta sa iyaha. Let us open our Bibles again and turn with me to James chapter 1 verse 2 to 4. And it says here nga, my friends, consider yourselves fortunate when all kinds of trials come your way. For you know that when your faith succeeds in facing such trials, the result is the ability to endure. Make sure that your endurance carries you all the way without failing, so that you may be perfect and complete, lacking in nothing. This Bible verse is telling and reminding us nga magpadayon sa kinabuhi, magpadayon sa pagpangalagad, magpadayon sa tanang butang bisan man tuod na puno na kita sa mga pag-antos ug mga paglutos. Sa tanang mga estudyante, sa tanang ginikanan, sa tanang matag usa ka nato nga nangalagad sa Ginoo, bisan man tug wala pa ta nangalagad, kung nakita sa pagsulay nga dili nato masabtan nga nung anakin ni sa atong kinabuhi, dasig ug tawag lang gyud sa Ginoo. Kay kung kita magpadayon ug magmalahutayon, kitang tanan madaugon. Madaugon, dawlig-on. Again, all trials of faith and sacrifices that we'll go through are there to help us strengthen our faith and restore our relationship with God. Mao kini itong ibanghilyo ug dalaygon ng atong Dios.